kasing sa pagpanabot sa iyang mga pulong. Hallelujah. Pero, amen, hallelujah. Masaligon man ta kanunay sa mga pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise God, hallelujah. Ang kahimuan, mga kaigsunan, sa iya ramangyong mga pulong, wala man ka nato, praise God, hallelujah. Naadiriya ang San Pedro Church, ang Timamana Church, ang Baan, ang Mainit. Sapay na, ora, siko-siko na si Pastor Jomar. Na ay mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong paghari. Hallelujah, praise God. Amen. Wala ko'y presentation, praise God, nga naandam. Hallelujah. Gumikan na po sa medyo busy mga kaigsunan. Hallelujah. Panako mong gihangyo nga ihatag ninyo sa ako ang inyong attention. Praise God. Hallelujah. Tanan mingon, love that is right. Hallelujah. I may start cold. Praise God. But our intention is to be red hot. Hallelujah. Praise God. Nga nagkalayo diha sa panghinam sa mga pulong sa Diyos. Love is a very wonderful thing. It came from God. And God Himself coded love to each and every one of us. God meant it for our benefit and enjoyment. Love, hallelujah, is a very wonderful thing. Walay tao, mga kaigsuunan, hallelujah, nga manhid na kaayo, nga sa iyang lifetime wala siya makabatsyag og gugma, hallelujah. Kay ang gugma nagagikan sa Diyos o ang Diyos mismo ang nagabuhat niini. Hallelujah. In fact, ang Diyos sinonimo sa pulong nga gugma. He is the exact representation of the word love. Kay kung walay Diyos, wala untanay gugma nga maila aning kalibutana. But here is the Lord that we serve, that serve as the perfect embodiment of love. And here we are. We know perfectly about love because we know our God. Og siya ang nagbuhat aning gugma nga atong gi-enjoy karon. Ang atong gibati sa atong mga trato gikan na sa Dios. Ang atong gibati sa atong mga ginikanan gikan na sa Dios. Ang atong gibati sa atong mga higala gikan ka na sa Diyos. Ngano kay ang gugma nagadagayday sa presensya sa atong Diyos. Wala na'y pinakamaayo pa. Hallelujah. Praise God. Sa feeling nga ma-in love ka. It's like an intoxicating feeling. Nga sa diha nga dili ka kilig-kiligon. Pero sa dihang mahigugma ka. Bisan kinsa pa ka nga Ruben Padilla. Pero nag time sa imong Facebook. Nga makapost ka og sweet nga butang. Ngano kay na-in love ka. Pero ang akong pangutana mao kini, kung nindot pa kayo ang gugma, nganong daghan mang nahulog tungod nini. Hallelujah! Nganong daghan man nga mao na hinuon ni ang nahimong taguangkan sa ilang kapakiasan sa kinabuhi, mga kaigsunan. Nagtuo sila nga sa dihang mahigugma ako, hallelujah, I will go and find my own paradise. But sa dihang naana siya sa paghigugma, the paradise that he dream of became a prison cell. Hallelujah. Nga maoy nagapabugat og nagapanghitngit sa iyang kinabuhi. Ano man nga daghan mang napakyas tungod ni hini.
ni nga ngani gihimo man ni sa Dios nga maayo nga butang apan nganong daghang nagtubok, nganong daghang nabuang, nganong daghang nahisalag tungod sa gugma. Ang akong mga paghampo nga niini nga pagwali ma-expose nato ang pinakahinungdan aron atong malikayan nga mahitabo kani sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah! Sa wala na'y daghang langan pa, tubagon nato ang pangutana nga atong gilatag karon sa atong atubangan mga kaigsunan. Nganong daghan mang napakyas tungod sa gugma. Hallelujah! Kay dili na nila mapugnan ang dakong bulog sa ilang mga pagbati that will make them react on certain ways nga dili nila controlled mga kaigsunan. Daghang napakyas. Ngano man tungod kay nahikalimot ang tao. Sa unsa kaha, Pastor? I don't have a fancy answer. I don't have a mind-blowing answer. All I have is the words of the Lord, mga kaigsunan. Kay daghang nakalimot. Sa unsay nalimtan, Pastor? That love. Sorry, this is all I've got. Wa ko kabalog, palakpakan ko ninyo hanigdi. Hallelujah. Pero daghang nakalimot that love is a spiritual thing. Let me say it again. Daghang mga tao nga napakyas nga taktak tungod kay nakalimot sila nga ang gugma usa ka espirituhanong butang. Love from the beginning is already spiritual. Praise God. And it will remain even unto eternity. Gikan pa sa sinugdanan, Pastor Atsini, ang gugma espirituhanon ng butangdan o hantod sa walay. Katapusan magapabilin nga espirituhanon ang gugma mga kaigsunan. Ang pulong nga love was first mentioned in the King James Version in Genesis 22 verse 2. And it is associated with the sacrifice for the Lord. It's a spiritual thing. The sacrifices a man can do for the Lord is a spiritual thing. And the first ever mention of the word love in the Bible is love was associated by the word sacrifice to the Lord. Genesis 22 verse 2. And he said, take now thine son Isaac, thine only son, whom thou lovest, and get into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee. Sa diha nga nayunang paghalad nga gidawat si Jehovah sa iyang gihagit ang amahan sa pagtuo, ingon siya ihalad ang imong anak nga gihigugma ngadto sa bukid sa Moriah. The first mention of the word love was associated by sacrifice to the Lord, because love is spiritual. The last mention of the word of love in Revelations 2:4. Nevertheless, O Ephesus, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Unang gisgutan ang love
kani nalambigit sa mga paghalad sa Dios og las nga giisgutan ng love kani nalambigit sa pagalagad sa Dios. Oh Ephesus, I know thy works, I know of thy faith, but there is something I have somewhat against you, because Ephesus, you have lost your first love. You see, in the book of beginnings, love was already spiritual. The sacrifices to the Lord. And in the book of endings, Revelation, love is still spiritual, serving the Lord. Ang Genesis, nalambigit ang love sa paghalad sa Diyos. Pero sa Revelation, nalambigit ang love sa pag-alagad sa Diyos. Everything is spiritual. Og mo kanha ang gisgutan sa Biblia. And then, if we will ask John, this disciple knew many things about love. Daghan, kung naamay tao nga pinakaswito sa Biblia, mahitungod sa gugma gawas kang Jesus Christ, wala na'y lain si Juan, mga kaigsunan. He knew lots of stuff about love, and one of his writings says, isa sa iyang star nga, sa iyang flagship nga article nga writing singon siya, if ye love me, keep my commandments. Love is not a joke. Love is a spiritual thing. Nalambigit kani sa paghalad sa Diyos. Nalambigit kani sa pag-alagad sa Diyos. Karon nalambigit na pud ni sa mga balawod sa Diyos ug sa mga sugo sa Diyos. Ug sa diha nga gisulat ni John the Beloved. And he went on again and wrote again the second time. And this time he was old and he was imprisoned in the island of Patmos, and he said, God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Again I say to you, love is a spiritual thing. Even in the redemptive plan of Jesus the Savior, hallelujah, sa iyang plano sa kaluwasan, sa sangkatauhan, mga kaigsunan, we know that love is still spiritual. The Bible said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Bisan di ay sa pinakadako nga plano sa tibok kalibutan, dili ang plano unsaon pagpabarog ang nasod, dili ang plano unsaon pagpangwarta, dili ang plano sa politika. Ang pinakadakong plano nga na plano sukad-sukad, mao ang plano sa Diyos nga luwason ang tao. It's the flagship plan we have ever known. Apan sa dihang nagplano ang Diyos sa kaluwasan sa tao, nalambigit na pud kanhi sa iyang dako nga gugmaalang sa matagusa kanato nga mutuo. The first and greatest commandment says, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. You see, love is not a natural, it's not a fleshly thing, but love is a spiritual thing. When Paul thought about the fruit of the Spirit, the first item mentioned was love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance.
sa diha nga gi-enumerate ni Pablo ang bunga sa Espiritu. Ang una niyang gisulti nga pulong mao ang gugma. Si Pablo ang nag-ingon ana mga kaigsunan, ug si Peter pod nagsulat siya sa spiritual growth in 2 Peter chapter 2, and he started add to your faith, hallelujah, virtue, and add to your virtue knowledge, and add to your knowledge temperance, and add to your temperance patience, and in patience godliness, and brotherly kindness, and the last word is said, charity. We can go on and on and on and scour the Bible, and then we can always see and we can always read that love is a spiritual thing. There's a worship song that says, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thine faithfulness. Sa diha nga maghisgot ta sa pagkadako sa Dios, kinahanglan ta magsugod sa iyang gugma, sa iyang steadfast nga gugma alang kanato. Unsaoy may pulos sa iyang pagkadako o sa iyang pagkagamhanan nga wala man dahil sa pagtagad ka nato. Apan ang iyang pagkadako mas nilami pa tungod kay siya nga labing dako o labing gamhanan na higugma kanimo nga naglingkod diha karon. Love is a spiritual thing. The only way that man can make it right ang tanging pamaagi so that man can make love right is to be spiritual. Hallelujah. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can we know them because they are spiritually discerned. Daghang mga tao, mga batanon nga napakyas sa gugma because they are trying to do it carnal. They are trying to do it in the flesh. But love is a spiritual thing. The only way we can make love right is to be spiritual in our lives, because the free things that God had given to us, the natural man can never know it because it's foolishness unto him. But the things, especially love, are spiritually discerned. When the natural man wants to be loved, when the natural man wants to be in love, when the natural man is looking for the other half, when the girl is thinking who to say yes and who to say no, when the boy is on the quest on who kinsa ang akong panguyaban, ang sakto nga approach mao ang spiritual nga pagpanabot sa Dios. Kay kung imo ning buhaton pinaagi
lagi sa tukmod o sa whisper sa imong unod, dili kagayod magmalampuson sa imong gugma. Kung pasagdan nato ang flesh, nga maoy mo dikta unsaon paghigugma, kinsay higugmaon, kinsay sugton. I know that you are heading for a big trouble. If we will not treat dating as a preparation for marriage, marriage is a spiritual thing. I know the spiritual being who built the institution of marriage, and He is none other than Jesus Christ. Kung dili nato trataron ang dating as spiritual preparation sa kaminyon, bisan pag Pentecostal ka, bisan pag song leader ka, bisan pag youth president ka, I don't care who you are. But if the beginning of the quest is not spiritual, then you are heading for a big mistake in your life. Daghan man jud nagtuo nga ang gugma gara-gara lang. Daghan man jud nagtuo nga ang gugma trip-trip lang. Kung kinsa ang gwapa, mauna na, pastor. It's the flesh that is looking for good times and kilig times. Many dream of a paradise of love, but it will be a prison cell for sorrows. Kung imo ning sugdan sa gara-gara, muinding kagayud sa luha, because the consequences are very real. This is not a joke. It should be spiritually discerned. I want to pour out my heart upon this congregation of people. I am tired of seeing our precious young people being victims of love. Why? Kay wala sila makasabot nga espirituhanon ni nga butang. Naapabakay mo to kang pastor karon. Hug sa mensaheng hahakong dala. Ang uyab-uyab. Dapat jud unta magsugod sa sinsiro nga mga pag-ampo sa Dios. Pinakauna unta natong basihan ang pagka-faithful anang nanguyab sa imo sa Diyos, mga kaigsunan. Pinakauna unta na natong makitaan ang pagka-faithful, dili ang pagka-beautiful. Ang ato unta ng the best date are those times we spend together in the presence of the Lord. There must be a common love and passion for God and for the church. There must be a common fire for the Word of God and worshiping the Lord and giving your life to God. Dili ba ko mahambugiro mga kaigsunan? Nga sa akong kapanahunan, sa dihang ako pa'y naadya sa inyong posisyon. Pero daghan kayong gwapa nga mga babae. Maglisod ko istorya.
nga nagpaduding sa ako. Pero, pagkakita na ako kang Chini, ang tanan, nagsulob og 5-inch nga takong. Pero si Chini, halos walay bag-o. Gipalit. Kaya ang kwarta gikan sa sweldo, gihatag sa mama, gibuhi og baboy, gibuhi og kanding. Dito ang nabihag ang akong kasing-kasing. O wala ko magmahay sa akong desisyon nga gibuhat sa akong kinabuhi. 10 years later, nagpastor mi sa dako nga simbahan. And the members understand full well nga ang matang sa dihog nga nagpuyo sa kinabuhi ni pastor, mauusab nga dihog ang nagpuyo sa asawa ni pastor. Mulakaw man ko alang sa mga invitasyon ug ibilin nako ang akong asawa nga mo'y magwali. Ang mga kaigsunan magaingon, hallelujah, murarag wala nawala si pastor. You see, ang pinakapamaagi to make that little love of yours right is to do it spiritually. Hallelujah! Usahay ang atong basihan kung kanus aka pinakakilig. Nasayod ba mo mga kaigsunan? Nga lahi ang romance o lahi ang love. Ang romance is the sensation that you feel sa dihang mag-chat mo 2:00 sa kadlaw. That's romance, not necessarily love. Ang mga tao nga naadik og romance, sa dihang nagunitan na nila ang tanan kamot, ang tanan I love you, ang tanan sweet, og mulugdang na ang tanan sweetness sa kinabuhi. Dali ra nang musalikway sa iyang presente nga uyab. Kay mangita na pod naglain, aron asa na pod masindihan ang romance. Dili na gugma. Love is a spiritual thing. Love is a spiritual thing. Wala na ilaing pamaagi pa aron atong mahusto ang gugma, maulang ang pagbuhat ani diha sa spiritual nga pamaagi. Pastor, naigog mo ko bagayon ni giludhan ba na nimo sa Diyos? Sa nahanapod na. Because the spiritual things are foolishness to the natural man. But the things of God, they are spiritually discerned. So my question this afternoon, how is your spirituality? Kung ang gugma mabuhat lang nato in the dimension of spirituality, ang akong question mao ni, kumusta man ang imong spirituality karon? Sa dihang nagtambong mi sa ministerial summit,
gitagaan mi og sharp nga rebuke sa foreign nga speaker ingon siya, daghan kong nakita sa inyo nga wala nay spirituality. Mga pastor mi sa tibuok Mindanao. Pero giingnan mi niya sa prangka naong sa naong, daghan kaninyo nga wala nay spirituality. Nga daw ang tanan yaga-yaga na lang. Nga daw ang tanan pwedeng sulayan og dili mo click balhin sa uban. The Bible called a group of people in the last days having a form of godliness, but denying the power thereof. Kumusta ang imong pagka-spiritual? You see, maunay gustong buskagon sa kahaway ang imong pagka-spiritual. Aron nga mabuskag niya ang tanan butang nga free nga gihatag untana sa Dios kanimo, including sa uyab, including sa kinsa ang imong minyuan. Iyang gubon ang atong pagka-spiritual. Makabantay ba ka? Wala na kay gana mo ampo mo danguy-nguy sa presensya sa Diyos. Nakapangutana o nakabantay ba ka nga ang panimbahon bugat kayo sa imo, pero ang outing grabe ka, kadasig mga kaigsunan. Nakabantay ba ka nga dili ka ganahan og panambagon, pero bugal-bugal gali ikaw ang pinakaunawahay. Somehow we are losing our spirituality, and if we lose our spirituality, damay-damay na dis ang bilang atong mga relasyon will never go into success. Romans chapter 8 verse 5. For they that are in the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Ang gusto nimo ka ng medyo bulaw og buhok, unya hamis kayo og aping. Maayo ra na sa una. Pero ingon pa sa karsada, hoy, magbulag ra mo. Kay atong gialaw ang natural nga tao, muy mudiktar kinsa ang atong ipursu, kinsa ang atong sugdon, kang kinsa ta magpabirig-birig, kang kinsa ta magpa-duding-duding. Wrong. Because love is a spiritual thing. Our problem is we listen too much from the flesh. But in the spirit, we are not that sensitive anymore. Samson failed not just once, but twice. First was with the woman of Tekoa. When he saw her, he sought her, pleasing into his eyes. Pero napakyas. Og sa dihang nakarecover siya, kaingon na kog mutagam. Meron samot na noon, kadautan. Ang iyang number 2, nga ginganlan og Delilah. Kay bisan si Samson, nga alagad untana sa Diyos, nakalimot nga ang dapat basihan, mao ang espiritual, nato nga linsa, aron kita magmadaugon sa atong mga relasyon. I want to finish this strong. Are you with me, mga kaigsunan? Hallelujah. Kadungog na mo og match
made in heaven? Ha? Na ba na sa Bible, Pastor? Na. Sa diha, nga i-compare na to ang Matthew account ug ang Luke account. Ang Matthew chapter 1 ug ang Luke 1. Sa dihang i-compare nimo ang Matthew 1:18 to 22 and Luke 1:26 to 31. I-compare kanang duha ka portion of scriptures. Sa Matthew, si Joseph ang giduol sa anghel. Joseph, thou son of David, do not be afraid to take Mary thy wife with thee, because the thing that she conceived is conceived by the Holy Ghost, and you shall call that name Jesus. Pero sa Luke account, ang angel nigduol kang Mary. Bulahan ka sa babae nga tanan. Kay ikaw ang manamkon sa manluluwa sa imong katawan o imong pagatawgon ang iyang pangalan, Jesus. It was a match made in heaven. And you know, I know you know what was the result of that marriage? Ha? Nasayod pa mo? Unsay bunga at nga paghigugmaay? Inglugwa ang manluluwas sa tibuok nga kalibutan. Nga ang gahom nagapabilin hantud karon. Siya ang amahan sa kaymuan. Siya ang anak sa kaluwasan. O siya ang balang espiritu nga nakiguban kanato karon. Ingon ana ang kanindot sa resulta sa usa ka relasyon nga adto gipanday sa kalangitan. Kung dali-dalion kayo ta sa atong mga pagkarelasyon, walay maayo nga resulta nga mahitabo. Pero if you understand today that you must do it spiritually, I tell you na ay mga maayong mugawas nga bunga sa inyong kaminyuon. Wala mo na ibalo. Inyo dihing anak ang sunod nga district presbyter. Wala mo na ibalo. Ang inyong anak di ay usa ka bantugan mga magwawali sa pulong sa Dios. Wala ka maibalo nga ang imong anak di ay gamiton sa Dios. Diha sa buluhaton nga mapainubsanon mga kaigsunan samtang nagapartake siya sa himaya sa Dios. If love is spiritual, before the altar call, I ask you of three things. Kung spiritual man ang gugma-gugma ang relasyon, we have to do these three things. One is seeking the counsel of your pastor. Kung spiritual man di ay ang gugma-gugma, it has to undergo the counsel of the man of God assigned
over your soul. Kay ang mga butang nga taguan, mga butang nga dili maayo. Kay kung maayo pa nganong taguan man. Nga daghang mga buntis. Hallelujah. Daghang mga magbulag. Daghang mga nagpakasal nga magdinumtanay raman di ay. Why? Kay wala di lagi tratar ni nga ingon nga spiritual. Number 2 is getting the blessing from your parents. And number 3 is patiently waiting for the will of God. Kung spiritual man di ay ning relasyon, na ay tulo kakaraan nga angkla, nga dili na ako pwede, dili na mo pwedeng isurrender karon. Kinahanglan ta mo agi sa pagmaymay sa alagad sa Dios. O kinahanglan makuha nato ang pagpanalangin sa atong mga ginikanan. Samtang nagapahabot kang mapailubon sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kumusta mga batanon ang atong spirituality? Diri ako mo end. Balikon siguro na ako mga kalima. Kumusta ang atong spirituality? Ayaw og pagpili og someone nga mas gihigugma ka kaysa gihigugma ang Diyos. Kay ang Biblia nagtug-an siya nga mas nahigugma sa asawa, dili takos kanako. Siya nga nahigugma sa bana, labaw pa kay kanako, dili takos kanako. Kumusta man ang atong spiritualidad, mga batanon? Naapaba sa ato ang hunger to cry in the altar. Lord! If you don't be spiritual, you will fail. I wanna hold you to this point. Kumusta man ang atong pagka-espiritual? Madutlan pa ba ta sa mga pagwali sa pulong sa Diyos? Naapapakagaygana sa pagbasa sa imong Biblia? Or you just reading it for requirements? Kinasing-kasing og tinuod pa ba ang imong mga pag-iilak sa Diyos? Labaw sa tanan butang, higugmaon ta ka, Ginoo. Mawala man ang tanan, pero ikaw ang magahari sa akong kasing-kasing. Kumusta man? Are you natural or are you spiritual? Come on, shout! Pwede ba natong pukawon? Come on! Pwede ba natong pukawon? The spirit is willing, but the flesh is weak. Where is the willingness of the spirit to worship God? Where is the willingness of the spirit to respond to the words of God? Come on, come on, come on, come on. Basig naguyab-uyab ka, ang imong pattern ang Korean novela. You will fail.
Basig naguyab-uyab ka, kay nadala ang imong emotion sa salida nga imong natanaw, you will fail. Basig naguyab-uyab ka, kay nakalitan lang ka sa kagwapa o sa katahom ni sis, you will fail. But choosing a companion for a lifetime requires sincerity in the altar, crying to the Lord. Wala pa man siguro kayo uyab karon, but I preach to you with all my heart so that you won't fail. Babae, ayaw tuguti nga na makahilabot sa imong treasure nga mao ang imong lawas other than the right man nga gidesign sa imo. Love is a spiritual thing. Run to the altar and cry. Do not ever engage into a relationship nga walay labot ang Diyos. Wala pa man siguro kay plano maguyab karon, pero kasayod ko maabot ka na nga panahon. And I do not want you to fail. Makaingon ka, wala pa ko anak karon pastor. Oh, wala pa. Pero padulong ka diha. Wala ko kabalo mag-youth fellowship at next year or next month. Wala ko kabalo. But I tell you the words of the Lord. Remember, this love is spiritual.